Maagang nagigising ang barangay San Roque sa tunog ng mga manok, motorsiklo at kalansing ng mga kaldero mula sa maliliit na karinderya. Ngunit sa lumang bahay ni Mang Ramon at Aling Cora, mas maagang gumigising ang pag-aalala. Halos 40 taon na ang kanilang bahay. Kalawangin na ang bubong, kupas ang dingding, at tuwing umuulan ay naglalagay sila ng mga palanggana sa sala upang saluhin ang tumutulong tubig. Bahagyang nakatagilid ang sahig na kahoy, habang ang bintana sa kusina ay kailangang talian ng alambre upang hindi mabuksan ng hangin. Doon lumaki ang 4 nilang anak, sina Liza, Nestor, Mila at ang bunso nilang si Jojo. Si Liza ay isang teacher sa pampublikong paaralan. Si Nestor naman ay driver ng tricycle, habang si Mila ay nagtatrabaho bilang cashier sa isang supermarket. Hindi sila mayaman, ngunit buwan-buwan may naibibigay silang kaunting pera sa kanilang mga magulang. Si Jojo lamang ang nasa malayo. 11 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya patungo sa Dubai. Sa lahat ng magkakapatid, siya ang pinakamatagal ng hindi nakakauwi. Bihira siyang tumawag, maikli lang kung magpadala ng mensahe. At kung minsan ay lumilipas ang 2 buwan bago siya makapagbigay ng pera. Dahil dito, unti-unting nabuo ang bansag sa kanya. Anak na nakalimot. Tuwing umaga, nakaupo si Mang Ramon sa lumang bangkong kahoy sa tapat ng bahay. Kapag may dumara ang kapitbahay, hindi nawawala ang usapan tungkol sa mga anak. Mabuti pa si Liza, sabi ni Aling Nena. Kahit may sarili ng pamilya, hindi nakakalimot magbigay. Oo, pagmamalaking sagot ni Mang Ramon. Kahit si Nestor, hindi pumapalya. Kapag mahina ang pasada, 500. Kapag malakas naman, 1,000. Si Jojo, balita ko'y malaki raw ang sahod ng nagtatrabaho sa Dubai. Nawawala ang ngiti ni Mang Ramon sa tuwing nababanggit ang pangalan ng bunsong anak. Wala akong aasahan doon, malamig niyang sagot. Matagal na kaming kinalimutan. Mula sa loob ng bahay, naririnig yon ni Aling Cora. Hindi siya sumasabat. Ngunit sa bawat salitang binibitiwan ng asawa ay may munting kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang may pinagmulan ang galit ni Mang Ramon. Bago umalis si Jojo, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Pangarap ni Mang Ramon na maging engineer ang bunso. Bata pa lang si Jojo, mahusay na siyang gumuhit at gumawa ng mga bagay mula sa kahoy. Kaya niyang kumpunihin ang sirang upuan, bumuo ng maliit na kabinet, at gawing laruan ang mga retaso mula sa pagawaan. Ngunit para kay Mang Ramon, walang magandang kinabukasan sa pagiging karpentero o tagagawa ng muebles. Mag-engineering ka, lagi niyang utos. Yan ang kursong may pangalan, huwag mong sayangin ang talino mo. Sinubukan ni Jojo. Nag-enroll siya sa kolehiyo. Ngunit makalipas ang 2 taon ay tumigil siya. Hindi dahil siya ay tamad, hindi rin dahil mahina ang ulo niya. Kapos na kapos lamang sila at gusto niyang magtrabaho upang makatulong. Nang malaman yon ni Mang Ramon, sumabog ang kanyang galit. Wala kang paninindigan, sigaw niya. Pinag-aaral ka namin tapos titigil ka rin. Anong gusto mong gawin buong buhay mo? Magkarpentero? Ano po bang masama ron? Sagot ni Jojo. Marangal naman po ang trabaho. Marangal nga pero may mararating ka ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang direksyon. Tay, gusto ko lang tumulong. Hindi na kaya ni nanay ang mga bayarin. Kayo rin po, madalas nang sumasakit ang likod ninyo. Huwag mo akong gawing dahilan sa katamaran mo. Parang kutsilyong tumagos sa dibdib ni Jojo ang salitang yon. Hindi naman po ako tamad. Kung hindi ka tamad, di patunayan mo. Paano ko po mapapatunayan kung kahit anong gawin ko, mali sa paningin ninyo? Doon tuluyang nawala ang kontrol ni Mang Ramon. Dahil wala kang kwenta. Natahimik ang buong bahay. Hindi sumagot si Jojo. Namula ang kanyang mga mata. Ngunit pinigil niyang tumulo ang luha. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Kinabukasan, nag-impake siya ng ilang damit. Anak, saan ka pupunta? Umiiyak na tanong ni Aling Cora. May nag-alok po sa akin ng trabaho sa Maynila. Kapag nakaipon ako, susubukan kong mag-abroad.
Huwag kang aalis ng ganito. Kausapin mo muna ang tatay mo. Tama na po, Nay. Baka pareho lang kaming makapagsalita ng masakit. Hindi lumabas si Mang Ramon sa silid. Hindi rin niya pinigilan ang anak. Ilang buwan matapos magtrabaho sa Maynila, nakakuha si Jojo ng oportunidad sa Dubai bilang isang assistant carpenter. Sa araw ng kanyang pag-alis, si Aling Cora at ang mga kapatid lamang ang naghatid sa kanya sa terminal. Hindi nagpakita si Mang Ramon. Mula noon, naging bihira ang kanilang pag-uusap. Sa unang 2 taon, regular namang nagpapadala si Jojo. Ngunit habang tumatagal, paliit ng paliit ang perang ipinapadala niya. Kung minsan ay 3,000 lamang, kung minsan naman ay wala talaga. Hindi alam ng pamilya na sa kabilang panig ng mundo, hindi marangya ang buhay ni Jojo. Nakatira siya sa isang maliit na kwarto, kasama ang 5 pang manggagawa. 2 double-deck na kama ang pinagsisiksikan nila, at sa sahig na tutulog ang 2. Kapag araw ang pasok niya sa pagawaan, gabi naman siyang naglilinis sa isang restaurant. Kapag Sabado, tumutulong siyang magbuhat at magkabit ng mga cabinet sa mga apartment. 3 trabaho, 4 na oras na tulog, walang bagong sapatos, walang mamahaling cellphone, walang bakasyon. Sa loob ng kanyang lumang pitaka, nakatago ang larawan ng kanyang mga magulang sa harap ng kanilang bahay. Sa likuran nito ay nakasulat ang pangakong ginawa niya bago umalis. Babalik ako kapag may ipagmamalaki na ako. Ngunit walang nakakaalam nito sa Pilipinas. Para sa mga kapitbahay ay madamot si Jojo. Para sa kanyang mga kapatid, tila siya ay walang pakialam. At para kay Mang Ramon, ang bunsong minsan niyang pinangarap na maging matagumpay ay isa ng anak na tuluyang nakalimot. Isang linggo ng umaga, habang nagluluto si Aling Cora ng ginisang sardinas, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Hindi pamilyar ang number. Hello? Nay! Nabitawan ni Aling Cora ang sandok. Jojo? Opo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Halos 1 buwan na mula nang huli niyang marinig ang boses ng anak. Kumusta ka? Bakit ngayon ka lang tumawag? May sakit ka ba? Wala po, ayos lang po ako. Bakit parang pagod ang boses mo? Napangiti si Jojo kahit hindi siya nakikita ng ina. Galing lang po sa trabaho. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kumakain ka ba ng maayos? Opo, Nay. Hindi totoo yon. Kape at tinapay lamang ang almusal niya. At madalas ay instant noodles ang hapunan. Ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. May ilang segundong katahimikan bago siya muling nagsalita. Nay, uuwi na po ako. Napahawak sa dibdib si Aling Cora. Kailan? Sa Miyerkules ho. 4 na araw na lang. Bakit hindi ka nagsabi agad? Gusto ko lang po sanang sorpresahin kayo. Nang ibalita ni Aling Cora sa pamilya ang pag-uwi ni Jojo, nagkagulo ang mga magkakapatid. Natuwa si Mila, habang si Liza ay agad nagplano ng salo-salo. Si Nestor lamang ang kumunot ang noo. Sigurado bang bakasyon lang? Baka naman nawalan ng trabaho. Huwag ka namang ganyan, saway ni Aling Cora. Hindi naman sa pagiging masama, Nay. Baka umuwi para manghingi ng pera. Alam naman nating bihira siyang magpadala. Narinig yun ni Mang Ramon, ngunit hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa pagkukumpuni ng sirang paa ng lamesa. Sa buong barangay, mabilis kumalat ang balita. Uuwi na raw ang anak nila na taga Dubai. Sigurado maraming pasalubong. Baka may dalang malalaking kahon. May ilan pang nagbiro na maghahanda raw sila ng mga supot para sa chocolates, pabango at mga delata na galing abroad. Pagsapit ng Miyerkules, naghintay ang pamilya sa tapat ng bahay. Gumawa si Aling Cora ng pansit at biko. Nagsabit si Mila ng maliit na karatolang may nakasulat na Welcome Home, Bunso. Bandang 3:00 ng hapon, huminto ang isang lumang puting van sa kanto. Bumaba si Jojo, payat, maitim at halatang pagod. Suot niya ang simpleng kulay abong polo, maong at kupas na sapatos. Sa halip na malalaking balikbayan box, isa lamang maliit na maleta at isang backpack ang dala niya. Saglit na natahimik ang lahat. Jojo! Sigaw ni Aling Cora. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang anak. Napapikit si Jojo nang maamoy niya ang pamilyar na samyo ng ina. Pinaghalong pulbos,
usok mula sa kalan at lambing ng tahanan. "Nay, napakatagal mo anak. Pasensya na ho." Lumapit sina Liza at Mila. Niyakap din siya ng mga ito. Si Nestor naman ay nakipagkamay lamang. Sa may pintuan, nakatayo si Mang Ramon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Tay," mahinang bati ni Jojo. Tumango lamang ang matanda. "Mabuti at nakauwi ka." Yun lang. Walang yakap, walang mano, walang tanong kung kumusta ang kanyang biyahe. Napansin yon ni Aling Cora. Ngunit pinilit niyang maging masaya ang pagtanggap. Sa loob ng bahay, agad hinanap ng mga pamangkin ang pasalubong. Binuksan ni Jojo ang kanyang backpack at inilabas ang ilang chocolates, simpleng laruan at iisang damit para sa kanila. "Jojo, eto lang?" Pabirong tanong ni Mila, bagaman may bahid ng pagtataka. "Pasensya na, hindi ako nakapagdala ng marami." "Okay lang," mabilis na sabi ni Liza. "Ang mahalaga nakauwi ka na." Ngunit hindi lahat ay ganon ang iniisip. Mula sa labas, narinig ni Jojo ang bulungan ng dalawang kapitbahay. "Kala ko ba matagal sa Dubai? Bakit parang wala namang naipon?" "Baka hindi naging magandang trabaho. Diyos ko, tingnan mo naman ang itsura. Wala ngang balikbayan, Bax." Nagkunwari siyang hindi narinig ang mga ito. Inilagay siya ni Aling Cora sa dati niyang silid. Maliit yon at ngayon imbakan na ng mga lumang damit at sirang kagamitan. Sa dingding ay naroon pa rin ang ilan niyang guhit. Mga disenyo ng bahay na ginawa niya noong siya ay binatilyo pa. Isang larawan ang agad nakakuha ng kanyang pansin. Isang modernong bahay na may malalaking bintana, maliit na hardin at malawak na terrace. Sa ibaba nito ay may sulat kamay. Bahay ni nanay at tatay. Dahan-dahang hinaplos ni Jojo ang kupas na papel. "Nakita ko pa yan habang naglilinis," sabi ni Aling Cora mula sa pintuan. "Hindi ko itinapon." "Naalala niyo pa po?" "Lahat ng tungkol sa mga anak ko ay naaalala ko." Napayuko si Jojo upang itago ang namumuong luha. Kinagabihan, natulog siya sa lumang kutsyon. Habang humahampas ang ulan sa bubong, narinig niyang tumutulo ang tubig sa labas ng silid. Tumayo siya at nakita si Mang Ramon na naglalagay ng timba sa ilalim ng tagas. "Hayaan niyo na po tay, ako na. Ingat, madulas ang sahig." Kinuha ni Jojo ang timba at inayos ang tumutulong bubong gamit ang pansamantalang plastik. Sa loob ng ilang minuto ay hindi sila nag-usap. Maya-maya'y napansin ni Mang Ramon ang mga kalyo sa kamay ng anak. "Ano ang trabaho mo ron?" "Karpentero pa rin ho, gumagawa at nagkakabit ako ng mga muebles." "Akala ko matagal ka nang na-promote." "Hindi po mahalagang tawag sa trabaho basta marangal." Tila tinamaan si Mang Ramon. Alam niyang yun din ang sinabi ng anak noong gabing nag-away sila. Tumalikod ang matanda. "Matulog ka na at baka pagod ka." Hindi na nagpumilit si Jojo. Sa sumunod na araw, tahimik lang siya. Tumulong siya sa pagluluto, inayos ang sirang bintana, pinalitan ang bisagra ng pinto at kinumpuni ang mga upuan. Hindi siya namasyal o nagyabang tungkol sa buhay sa abroad. Ngunit sa halip na makita ang kanyang pagtulong, ang kakulangan ng pasalubong ang mas napansin ng ilan. "Baka umuwi talagang walang pera," bulong ng kapitbahay. 11 taon sa abroad pero simpleng relo lamang ang suot. Siguro sarili lang ang iniisip. Baka pagdating dun sa abroad puro bisyo naman ang inatupag," sabi pa ng isa. Narinig niya ang lahat, ngunit tulad ng dati ay nanatili siyang tahimik. Upang ipagdiwang ang pag-uwi ni Jojo, naghanda si Aling Cora ng salo-salo nang dumating ang araw ng Sabado. Nagluto siya ng kare-kare, lumpiang Shanghai at pansit bihon, pati na rin ang paboritong minatamis na saging ng anak. Dumating ang mga tiyahin, pinsan at ilang malalapit na kapitbahay. Masayang simula ng gabi. May kantahan, tawanan at kwentuhan tungkol sa mga kababata ni Jojo. Ngunit habang tumatagal, hindi na iwasang mapunta ang usapan sa kanyang buhay sa Dubai. "Oh, Jojo," tanong ni Tita Belen, "may bahay ka na ba ron?" Wala po, nangungupahan lang." "May kotse?" Wala rin po." "Negosyo?" Umiling si Jojo. Nagkatinginan ang mga bisita. 11 taon ka na ron, di ba?" tanong ng isang tiyuhin. "Saan napunta ang kinita mo?" Napahinto si Jojo sa pagkain. May pinagdaanan lang po."
Ano naman yun? Usisa ng tiyuhin. Malalaman nyo rin ho. Napangisi si Nestor. Baka naman may pamilya ka na ron na hindi namin alam. Nestor, saway ni Liza. Joke lang. Pero, bunso, hindi mo rin kami masisisi. Hindi ka naman kasi tumatawag. Bihira ka pang magpadala. Kapag nangangailangan si nanay at tatay, kaming tatlo lang ang nag-aambagan. Naunawaan ko. Talaga bang nauunawaan mo? Singit ni Mila. Nung naospital si tatay, tig 30,000 ang inilabas namin ni na ate at kuya Nestor. Ikaw, 5,000 lang. Napayok ko si Jojo. Pasensya na. Puro ka pasensya. Sagot ni Nestor. Kala namin kapag may kapatid na nasa abroad, kahit paano gagaan ang buhay ng pamilya. Pero parang mas mabuti pang wala kang trabaho sa ibang bansa. Nestor, tama na. Pakiusap ni Aling Cora. Ngunit tila matagal nang kinikimkim ng magkakapatid ang sama ng loob. Di naman namin hinihingi lahat ng pera niya. Pagpapatuloy pa ni Nestor. Ang masakit, parang hindi niya alam ang nangyayari rito. Di niya alam kung ilang beses kaming binaha. Di niya alam na muntik nang matanggalan ng kuryente si nanay. Di niya alam kung paano namin hinahati ang gastusin. Alam ko, mahinang sabi ni Jojo. Paano mo nalaman? Ni hindi ka nga makausap ng matagal. Dahil nagtatrabaho ako, kuya. Lahat naman tayo rito nagtatrabaho. Biglang tumahimik ang mesa. Mahigpit na hinawakan ni Jojo ang kutsara. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang ipaliwanag kung bakit ilang minuto lang ang bawat tawag. Kung bakit hindi siya nakakapagpadala ng malaki. At kung bakit hindi siya nakabili ng maraming pasalubong. Ngunit pinili niyang maghintay. May dahilan kung bakit kinailangan niyang itago ang lahat. Nakita niyang nakatingin sa kanyang ama. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito, ngunit nanatiling tahimik si Mang Ramon. Tay, sabi ni Nestor. Kayo nang magsabi. Di ba masakit na ang anak niyong matagal sa abroad ang pinakamaliit magbigay? Huminga ng malalim si Mang Ramon. Hindi pera ang sukatan ng pagmamahal. Sandaling lumiwanag ang mukha ni Jojo. Ngunit sumunod ang mas masakit na salita. Pero kung talagang mahal mo ang pamilya mo, gagawa ka ng paraan para maramdaman nila. Nawala ang munting pag-asa sa mga mata ni Jojo. Tama si Nestor, dagdag ni Mang Ramon. Ang mga kapatid mo, hindi malalaki ang sahod pero nandito sila. Kapag may kailangan kami, isang tawag lang. Eh ikaw, Jojo, hindi namin alam kung maaasahan ka pa. Tay, hindi nyo alam ang lahat. Dahil wala ka namang sinasabi. Ayoko lang kayong bigyan ng pangakong baka hindi ko naman matupad. 11 taon kang nawala, hindi ba sapat ang panahong yon para patunayan ang sarili mo? Tay, umuwi kang halos walang dala. Hindi ako naghahanap ng regalo pero ang tingin ng mga tao pinabayaan ka naming umalis at wala ka rin namang narating. Doon nasaktan ng tuluyan si Jojo. Hindi pala tungkol lamang sa pag-aalala ang galit ng ama. Tungkol din yon sa sasabihin ng ibang tao. Tay, mas mahalaga pa rin po ba sa inyo ang tingin ng kapitbahay kaysa sa dahilan ng sarili niyong anak? Kung may dahilan ka, edi sabihin mo. Tumayo si Jojo. Bukas na lang po. Bakit bukas pa? Dahil wala kang masabi. Hindi mo maipaliwanag. Pinilit ni Jojo na manatiling kalmado. Mas gusto ko pong ipakita sa inyong lahat. Kaya hinihiling kong sumama kayo sa akin bukas. Saan? Tanong ni Aling Cora. Sa kabilang bayan lang po. Maikling biyahe lang. Kung uutang ka, sabi ni Nestor, wala rin kaming may papahiram. Hindi sumagot si Jojo. Kinuha niya ang kanyang baso, uminom ng tubig at tumingin sa mga taong nakapaligid sa mesa. Wala po akong hihinging pera. Kahit minsan wala akong hiniling sa inyo mula nang umalis ako. Isang bagay lang ang hinihingi ko ngayon. Sumama kayo bukas. Iniwan niya ang mesa at pumasok na sa silid. Natahimik ang lahat. Sa loob, naupo si Jojo sa gilid ng kutsyon. Kinuha niya mula sa backpack ang isang makapal na brown envelope. Naroon ang mga dokumentong ilang taon niyang pinaghirapang makompleto. Naalala niya ang unang gabi niya sa Dubai. Halos hindi siya makatulog dahil sa init at ingay ng mga kasama. Naalala niya ang mga pagkakataong nagtrabaho siya kahit nilalagnat. Ang mga Paskong mag-isa siyang kumain ng noodles habang pinapanood sa cellphone ang litrato ng pamilya. Naalala niya rin ang gabing tumawag ang ina upang sabihing muling binaha ang kanilang bahay. Nay, gusto niyo bang lumipat? Tanong niya noon. Saan naman tayo pupunta? Dito na kami tumanda. Paano kung magkaroon kayo ng bagong bahay?
Natawa si Aling Cora. Huwag ka nang mangarap ng gising. Unahin mong ayusin ang buhay mo. Ngunit hindi tumatawa si Jojo. Nang sumunod na araw, kinausap niya ang kababata niyang si Carlo, isang engineer sa Karatig Bayan. Naghanap sila ng maliit na lote sa ligtas at tahimik na lugar. Unti-unting binayaran ni Jojo ang lupa, materyales, labor, permit at mga gagamitin. Bawat hollow block ay katumbas ng isang gabing hindi siya natulog. Bawat pinto ay katumbas ng ilang buwang hindi siya bumili ng bagong damit. Bawat bintana ay katumbas ng mga pagkaing hindi niya in-order at mga bakasyong hindi niya kinuha. Hindi siya regular na nakakapagpadala dahil halos lahat ng kita niya ay napupunta sa bahay. Gusto niyang sabihin ang lahat sa pamilya, ngunit pinigilan siya ni Carlo. Kaunting tiis pa. Kapag nakita nila ng buo, sulit lahat. Ngayon ay tapos na ang bahay, bayad na ang lupa, walang utang, at nakapangalan yon kina Ramon at Cora. Hinaplos ni Jojo ang susi sa loob ng sobre. Isang araw na lang, Bulong niya. pagkatapos nito, malalaman din nila. Sa labas ng silid, tahimik na umiiyak si Aling Cora. Narinig niya ang lahat ng masasakit na sinabi sa anak. Gusto niya itong yakapin. Ngunit hindi niya alam kung paano bubuuin ang pusong minsan ng winasak ng sariling pamilya. Kinabukasan, maagang dumating ang isang itim na van sa tapat ng lumang bahay. Nagulat ang pamilya nang bumaba ang isang lalaking nakasuot ng polo at agad binuksan ang pinto para kay Jojo. Sir, handa na po ang sasakyan. Napatingin si Nestor sa kapatid. Sir, Ngumiti lang si Jojo. kaibigan po ng kumpanyang pinagbilhan ko ng ilang gamit. Paliwanag niya. Sumakay na tayo. Nag-aalangan man, sumama ang buong pamilya. Nandon si Namang Ramon, Aling Cora, Liza, Nestor, Mila at ang kanilang mga anak. Pinakiusapan din ni Jojo sina Tita Belen at Carlo na sumama. Habang bumabiyahe, walang nakakaalam kung saan sila pupunta. Mula sa masikip at maingay na barangay, pumasok ang van sa isang malinis na subdivision sa Karatig Bayan. Malalapad ang kalsada, may mga puno sa magkabilang gilid at tanaw sa malayo ang mga bundok. Bakit tayo nandito? Tanong ni Mang Ramon. Malapit na po. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila sa tapat ng isang magandang 2 palapag na bahay. Kulay puti at mapusyaw na kayumanggi ang mga dingding nito. May malalaking bintana, maayos na garahe, maliit na hardin at terrace sa harap. Sa gilid ay may mga halamang gumamela, santan at rosas, mga paboritong halaman ni Aling Cora. Napatitig ang lahat. Ang ganda, sabi ni Mila. Kaninong bahay? Tanong ni Liza. Bumaba si Jojo at binuksan ang gate. Halina po kayo. Pagpasok nila, lalo silang namangha. Maliwanag at maluwag ang sala. May bagong sofa, telebisyon, dining table at mga cabinet na tila pasadyang ginawa. Ang kusina ay may maayos na lababo, refrigerator, kalan at sapat na espasyo para kay Aling Cora. Sa unang palapag ay may silid na may sariling palikuran. Para hindi na po kayo mahirapang umakyat. Paliwanag ni Jojo habang nakatingin sa mga magulang. Sa loob ng silid ay may malaking kama, maaliwalas na bintana at aparador. May nakakabit ding hawakan sa dingding ng banyo upang hindi madulas ang matatanda. Hindi makapagsalita si Aling Cora. Sa likod ng bahay ay may maliit na hardin at isang mahabang bangkong kahoy. Dito po pwedeng magkape si tatay tuwing umaga. Sabi ni Jojo. Napahawak si Mang Ramon sa sandalan ng bangko. Eksaktong gayon ang bangkong minsang iginuhit ni Jojo noong bata pa siya. Umakyat sila sa 2 palapag. May 3 silid para sa mga anak at apo kapag bumibisita. May maliit ding family area at balkonahing tanaw ang mga bundok. Kuya, bahay ba to ng kaibigan mo? Tanong ni Mila. Hindi sumagot si Jojo. Sa halip, inilabas niyang brown envelope mula sa kanyang bag. Kinuha niyang 2 susi at lumapit sa mga magulang. Nay, tay, Iniabot niya ang mga yon. para po sa inyo. Parang tumigil ang oras. Ano? Bulong ni Aling Cora. Inyo na po ang bahay. Hindi agad na unawaan ni Mang Ramon ang sinabi ng anak. Anong ibig mong sabihin? Binili ko po ang lote 6 na taon na ang nakakaraan.
3 taon pong ginawa ang bahay dahil paunti-unti ang pagpapagawa. Nung nakaraang buwan lang natapos ang mga papeles at kasangkapan. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang titulo, tax declaration, mga resibo, at iba pang dokumento. Nakapangalan po sa inyong 2 bahay. Bayad ng lupa at bahay. Wala na po kayong utang sa bangko. Ang kailangan nyo na lang ay bayaran ng tubig, kuryente at taunang buwis. May inilagay din po akong sapat na pera sa isang account para sa maintenance at gamot ninyo. Napaupo si Mang Ramon. Hindi niya maalis ang tingin sa mga papel. Ikaw ang nagpagawa nito? Opo. Paano? 3 pong trabaho ko. Karpentero sa umaga, tagalinis sa gabi at kapag day off, kumukuha ako ng racket sa paggawa ng cabinet. Pero bakit hindi mo sinabi, anak? Umiiyak na tanong ni Aling Cora. Dahil ayokong umasa kayo sa bagay na hindi pa naman sigurado. Ilang beses pong muntik mahinto ang pagpapagawa. Nawalan ako ng trabaho nung pandemic. Naloko rin po ako ng unang kontraktor. Kung ipinangako ko ito at nabigo ako, masasaktan lang kayo. Kung dito napunta ang pera mo, sabi ni Liza. Kaya pala kaunti lang ang naipapadala mo? Tumango si Jojo. May naitatabi po akong maliit para sa inyo kada buwan. Pero karamihan direktang ipinapadala kay Carlo para sa materyales at labor. Lumapit si Carlo. Totoo ang lahat, sabi niya. May mga pagkakataong pinakiusapan ko siyang ipagpaliban muna ang pagpapagawa dahil halos wala nang natitira sa kanya. Pero ayaw niyang tumigil. Minsan nasugatan siya sa trabaho. Dapat sana nagpahinga siya ng 1 buwan pero bumalik agad siya dahil kailangan bayaran ng bubong. Napatingin si Aling Cora sa mga kamay ng anak. Doon lang niya lubos na napansin ang makakapal na kalyo at mahabang peklat. Tingnan niyo po ito, sabi ni Carlo habang inilalabas ang cellphone. Ipinakita niya ang mga larawan mula sa pagsisimula ng bahay. Ang bakanteng lote, paghuhukay ng pundasyon, pagtayo ng mga pader, pagkabit ng bubong at pagpipintura. Sa ilan sa mga larawan ay naroon si Jojo tuwing umuuwi ng palihim sa loob lamang ng ilang araw upang personal na tingnan ang proyekto. Hindi siya dumadalaw sa pamilya dahil nais niyang panatilihin ang sorpresa at agading bumalik sa trabaho. Umuwi ka na pala noon? Tanong ni Nestor. Opo, 3 araw lang. Kung dumalaw ako, hindi ko may papaliwanag kung bakit hindi ako pwedeng magtagal. Nagsimulang umiyak si Mila. Bunso, pinagbintangan ka naming madamot. May dahilan naman kayo para magalit. Wala, sagot ni Liza. Hinayaan naming ang halaga ng perang ipinapadala mo ang maging sukatan ng pagmamahal mo. Lumapit si Nestor. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kapatid. Bunso, pasensya na. Ako pang nagsabing baka mangungutang ka. Okay lang. Hindi okay lang. Pinahiya kita sa harap ng lahat. Niyakap ni Jojo ang kapatid. Napagod din kayo sa pag-aalaga kina nanay at tatay. Alam kong mabigat ang responsibilidad na naiwan ko sa inyo. Hindi ko naman kayo masisisi. Habang magkakayakap ang magkakapatid, nanatiling nakaupo si Mang Ramon. Hawak niya ang susi sa isang kamay at ang lumang guhit ni Jojo sa kabila. Kinuha pala ni Aling Cora ang larawang nakadikit sa dingding ng lumang silid. Magkatulad na magkatulad ang bahay sa guhit at ang bahay na kinatatayuan nila. Ang dating pangarap ng isang batang tinawag nilang walang kwenta ay naging totoong tahanan. Tay, tawag ni Jojo. Dahan-dahang tumayo si Mang Ramon, ngunit sa halip na magsalita, lumuhod siya sa harap ng anak. Nagulat si Jojo nang makita ang ama na nakaluhod sa kanyang harapan. Tay, ano po ba? Tumayo kayo. Hinawakan niya sa braso ang ama, ngunit hindi agad tumayo si Mang Ramon. Hayaan mo kong sabihin ito. Nanginginig ang boses ng matanda. Ang lalaking bihirang magpakita ng emosyon, ngayoy hayagang umiiyak sa harap ng buong pamilya. 11 taon kitang hinusgahan. 11 taon kong inisip na nakalimutan mo kami. Tuwing may nagtatanong tungkol sa'yo, galit ang ipinapakita ko dahil nahihiya akong aminin na hindi ko alam ang nangyayari sa buhay ng sarili kong anak. Pero bago ko pa umalis ay hinusgahan na kita. Gusto kitang maging engineer dahil yun ang pangarap ko. Hindi ko tinanong kung anong pangarap mo. Minaliit ko ang trabahong pinili mo. Napatingin si Mang Ramon sa magagandang kabinet at muweble sa paligid. Ang mga kamay na akala kong walang mararating ang siyang bumuo ng tahanang ito. Napalunok si Jojo. Masipag po kayo, tay. Gusto ko lang kayong tularan. Umiling si Mang Ramon. Hindi, mas mabuti kang lalaki kaysa sa akin.
Dahil kahit nasaktan kita hindi ka gumante. Kahit itinakwil kita sa mga salitay, patuloy mo pa rin kaming minahal. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Patawarin mo ko sa sinabi kong wala kang kwenta. Yun ang pinakamalaking kasinungaling ang sinabi ko sa buong buhay ko. Tuluyan ang bumigay ang damdaming matagal nang kinikimkim ni Jojo. Mula nung umalis siya'y maraming beses niyang inisip ang sandaling haharap siyang muli sa ama. Inakala niyang magiging galit siya. Inakala niyang hihingi niyang bawiin ni Mang Ramon ang lahat ng masasakit na salita. Ngunit nang makita niyang nakaluhod ito at umiiyak, nawala ang lahat ng kanyang hinanakit. Lumuhod din siya at niyakap ang ama. Matagal ko na po kayong pinatawad. Bakit hindi ka nagsabi? Sana hindi mo binuhat ang lahat ng mag-isa. Tay, gusto kong patunayan sa sarili ko na may halagang pinili kong landas. Pero habang tumatagal, nauunawaan kong hindi ko naman kailangan ipakita sa ibang tao na may narating ako. Kayo lang po ang gusto kong mabigyan ng maayos na buhay. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Ramon. Anak, may halaga ka kahit wala ang bahay na ito. Sana'y noon ko pa sinabi sa'yo. Lumapit si Aling Cora at yumakap sa kanilang dalawa. Sumunod ang magkakapatid at mga apo hanggang sa maging isang malaking yakapan ang buong pamilya sa gitna ng sala. Makalipas ang ilang sandali, pinunasan ni Mang Ramon ang kanyang mga mata. Pero Jojo, ibabalik ko sa'yo ang mga papeles. Bakit naman hutay? Sa'yo ang bahay na ito at ikaw ang nagpagod para dito. Umiling si Jojo. Hindi po, para talaga yan sa inyo. Pero paano ka? Wala ka bang naipon para sa sarili mo? Ngumiti si Jojo. May kaunti pa ho at may magandang balita rin ako. Ano yon? Tanong ni Mila. Di na ako babalik sa Dubai bilang ordinaryong manggagawa. Nagkatinginan ng lahat. Ipinaliwanag ni Jojo na napansin ng isang kliyente sa Dubai ang husay niya sa paggawa at pagdidisenyo ng custom furniture. Dahil dito, inalok siyang maging business partner sa isang maliit na furniture company. Tinanggap niyang alok sa kondisyong magtatayo rin sila ng workshop sa Pilipinas. Dito ko po sisimulan ng bagong branch. Hindi na ako kailangang manatili ng matagal sa abroad. Makakauwi ako ng madalas at kapag maayos ng negosyo, dito na ako tuluyang titira. Nakagawa ka na pala ng pangalan, sabi ni Liza. Hindi naman mahalagang pangalan. Ang mahalaga may pagkakataon na kong bigyan ng trabaho ang ibang karpenterong katulad ko. Mga taong minamaliit dahil hindi nakapagtapos pero may kakayahan at sipag. Napatingin si Mang Ramon sa anak nang may labis na pagmamalaki. Kung papayag ka, gusto kong tumulong. Kayo po? Matanda na ako pero marunong pa akong humahawak ng martilyo at gusto kong matutuhan kung paano ka gumagawa ng muebles. Natawa si Jojo sa gitna ng mga luha. Hindi po ba't sinabi niyong walang magandang kinabukasan sa pagkakarpentero? Napakamot sa ulo si Mang Ramon. Mali pala ako. Huwag mo nang ipaalala. Nagtawanan ang buong pamilya sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon na wala ang bigat na namamagitan sa mag-ama. Ngunit bago sila umuwi, hiniling ni Jojo na samahan siya ng ama sa hardin. Naupo sila sa bangkong ginawa ayon sa lumang guhit. Tay, may itatanong po ako. Ano yon? Bakit niyo po talaga gustong maging engineer ako? Napabuntong hininga si Mang Ramon. Nung bata kasi ako, gusto kong mag-aral. May hilig akong gumawa ng mga bahay-bahayan. Pero mahirap ang pamilya namin kaya maaga akong nagtrabaho. Nang makita kong magaling kang gumuhit, naisip kong ikaw ang tutupad sa pangarap ko. Kaya po nagalit kayo nang tumigil ako. Oo, pakiramdam ko'y itinapon mo ang pagkakataong hindi ko nakuha. Hindi ko naisip na ibang buhay pala ang gusto mong buuin. Hindi naman po nasayang ang itinuro nyo. Kayo ang unang nagturo sa akin kung paano gumamit ng lagari. Pero tinawag kitang walang kwenta. Masakit po yun. Napayuko si Mang Ramon. Alam ko. Maraming gabi po na yun ang naririnig ko habang nagtatrabaho. Gusto ko na nga sumuko. Inisip kong kailangan kong patunayang mali kayo. Galit ang nagpalakas sa'yo. Nung una ho, pero kung kalaunan hindi na. Ang nagpalakas sa akin ay si nanay. Kayo rin po. At ang pangarap kong hindi na kayo matutulog sa bahay na tumutulo ang bubong. Muling tumulo ang luha ni Mang Ramon. Salamat anak. Mula sa bulsa ay inilabas ni Jojo ang lumang larawan ng kanilang pamilya. Dala ko po ito araw-araw. Tiningnan ni Mang Ramon ang kupas na litrato. Akala ko nakalimutan mo na kami. Hindi po, hindi lang talaga ako marunong magsabi. Simula ngayon matuto kang magsabi. Kapag may problema ay mag-uusap tayo.
Hindi na natin nahahayaan ang katahimikan na punuin ng maling akala. Tumango si Jojo. Makalipas ang 2 linggo, lumipat na sina Mang Ramon at Aling Cora sa bagong bahay. Hindi nila itinapon o ipinagbili ang lumang tahanan. Sa mungkahi ni Jojo, inayos nila yon at ginawang maliit na pagawaan para sa kanyang furniture business. Unti-unting lumago ang negosyo. Kumuha si Jojo ng mga manggagawang walang diploma ngunit may kakayahan. Binigyan niya sila ng sapat na sahod, training at pagkakataong umunlad. Si Nestor ang humawak sa deliveries, si Mila ang namahala sa mga bayarin, at si Liza ang tumulong sa bookkeeping tuwing walang pasok. Naging mas malapit ang magkakapatid, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kay Mang Ramon. Sa tuwing may kapitbahay na nagtatanong tungkol kay Jojo, hindi na siya umiiwas o nagagalit. Buong pagmamalaki niyang ikinakwento ang kabutihan ng anak. May mga taong mahusay magsabi ng mahal kita. Pero may iba ring tahimik na ipinapakita yon sa bawat pawis, pagtitiis at sakripisyo. Hindi ibig sabihin na tahimik sila ay wala silang pakialam. Tuwing hapon, nakaupo si Mang Ramon at Aling Cora sa terrace ng bagong bahay. Hindi na sila nag-aalala kapag may paparating na bagyo. Hindi na sila naglalagay ng palanggana sa sahig. Hindi na rin kailangan ni Aling Corang akyatin ang matarik na hagdan kapag masakit ang kanyang mga tuhod. At tuwing linggo, nagtitipon ang buong pamilya sa mahabang hapagkainan. Wala nang sumbatan tungkol sa perang ipinadadala. Wala nang paghahambing kung sino ang mas mabuting anak. Sa halip, pinag-uusapan nila ang kanilang mga problema, plano at pangarap. Natutunan nilang ang isang pamilya ay hindi lang nabubuo sa iisang bahay. Nabubuo ito sa pakikinig, pagtitiwala at pag-unawang hindi pare-pareho ang paraan ng bawat taong magmahal. Hindi marangyang pasalubong ang iniuwi ni Jojo. Wala siyang malalaking kahon ng chocolates, mamahaling relo o branded na damit. Ang dala niya ay isang susi. Susi sa tahanang walang utang, sa ligtas na pagtanda ng kanyang mga magulang at sa pintuang muling nagbukas para sa kanilang pamilya. Sa wakas, ang anak na tinawag nilang walang kwenta ang siyang nagbigay ng bagay na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Hindi lamang isang bagong bahay, kundi isang bagong simula. Lagi nating tandaan, madaling husgahan ang isang taong tahimik. Kapag hindi siya palaging tumatawag, iniisip nating wala siyang pakialam. Kapag kaunti ang naibibigay, inaakala nating madamot. Kapag hindi ikinikwento ang kanyang mga paghihirap, iniisip nating magaan ang kanyang buhay. Ngunit hindi natin nakikita ang mga gabing hindi siya natutulog. Hindi natin alam ang mga pagkaing tinitiis niyang hindi bilhin, ang mga luha niyang lihim na pinupunasan, at ang mga pangarap na unti-unti niyang binubuo para sa mga taong mahal niya. Mahalagang matutong magtanong bago manghusga at makinig bago magsalita ng masasakit. Ang mga salitang binibitawan sa galit ay maaaring manatili sa puso ng isang tao ng maraming taon. At higit sa lahat, hindi lahat ng tahimik ay nakakalimot. Minsan, sila ang mas malalim magmahal. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.